Endorser na sa ating linya mga Oo. kapuso ng Mamayang Liberal Party List, Congresswoman Laila De Lima. Ma'am, magandang umaga. Si Joel Sueng po ito. Maganda umaga, ma'am. Magandang umaga, Joel and Weng. Iko-correct ko lang yung sinabi mo, Joel. Ay Ano, po, sige ma'am. hindi pa po na-endorso sa Justice Ay Committee. wala pa, hindi pa ho Kasi nasasubmit, wala no? pa. Kasi yung final kahapon, ita-transmit po yon ng Secretary General sa Speaker. And Okay. then sa Speaker, within 10 session days, ay isasama sa order of business, i-refer sa rules of committee, isasama sa order of business, saka pa lang i-refer sa Justice Committee. Salamat po Pero sa pagtutuwid. endorser po kayo, Kayo endorser, ma'am. Congresswoman. Okay. Or, Okay, siguro malaman natin, ano pagkakaiba nito, ma'am? do sa Doon sa naunang impeachment Dalawa. na hindi pinayagan ng Korte Suprema. Actually, basically the same. Basically yung the grounds. same, okay. Yes, improved. I would say this is an improved version kasi mas detalyado, exhaustive yung factual allegations. Tapos mas ine-explain talaga yung mga legal basis din. And then in terms of the evidence, although halos pareho, dahil dito ang ebidensya would be yung mga official audit findings, yung mga liquidation documents, yung tungkol sa mga confidential funds, yung mga dokumento na mga nag-approve ng mga fictitious, yung mga supposed payees and beneficiaries, and then sworn statements, ay isa pa pong nakadagdag dito ay yung sworn statement ni Ramil Madriaga. Kasi konektado po yung kanyang mga aligasyon dyan sa sworn statement doon sa disbursement nga, yung anomalous disbursement ng confidential funds of the office of the president, of the vice president. Kaya ito doon kasi sa pahayag o doon sa sworn statement ni Ramil Madriaga, may sinasabi siya doon tungkol sa kanyang pagdi-deliver ng mga pera na galing daw po yon sa confidential funds or related sa confidential funds na mga inutos sa kanya na dalhin o ibigay doon sa head ng security support ni Security Vice Presidential Security Group kay Vice President Sara Duterte. So yun ang nakadagdag, yung sworn affidavit ni Ramil Madriaga. Tapos yung iba ho, yung mga legislative records, mga TSNs, nung mga naging hearing noon sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Pero mas detalyado po kasi ang presentasyon dito sa third complaint kung kumpara doon sa articles of impeachment noon na inadopt ng more than one-third of the members of the House at yung ang nakarating sa Senado, dapat sana para for trial, pero hindi nangyari yon dahil dribble po noon ng dating Senate leadership na hindi kaagad sinunod yung nakalagay sa saligang batas na forthwith dapat yung trial at nagkaroon na nga ng kaso sa Supreme Court at ang Supreme Court kalaunan ay nag-rule na unconstitutional pero hindi doon sa merits mismo ng mga alegasyon, ng mga substantive grounds doon sa articles of impeachment, kundi dahil lang sa paglabag di umano ng certain procedural requirements. So technicalidad lang yung pagbasura ng Supreme Court doon sa articles of impeachment at Congresswoman? sinasabing unconstitutional daw po yon. Congresswoman, tama po ba? Endorser kayo do sa second impeachment complaint lamang kay Vice President and then endorser kayo ulit dito sa pangatlo? Yes, opo. Wala Both po the bang second and the third. Opo, wala po bang po ako conflict yun, opo. Representative? Go ahead. Wala po ako nakikitang problema doon. Wala pong batas o walang rule, walang provision doon sa rules of procedure ng House in impeachment proceedings. Wala rin yan sa saligang batas na dapat pag nag-endorse isang miyembro ng House of Representatives sa
reklamo o sa complaint na pinafile ng private citizens ay dapat isa lang. Wala pong ganon na patakaran. So sa tingin ko po, wala pong linalabag dyan sa Okay. pag-endorse ko. Baka lang Especially kasi- na Oo. similar din po. Similar po yung mga allegation, similar yung mga grounds. Gaano Nagkakaiba lang sa mga presentasyon. Pero actually, basically the same grounds. Meron lang isang ground na wala sa third complaint pero nasa second complaint. Meron din na isang ground na wala sa second complaint pero meron sa third complaint. Ma'am, doon sa Madriaga affidavit, doon sa second impeachment complaint, na interview yung kanyang side at sinasabi na yung paggamit sa kanyang statement laban kay Vice President Sara Duterte ay wala niyang go signal. Hindi siya nakonsulta kahit yung kanyang abogado, and yet ginamit din dito sa third complaint. Pwede bang gamitin niyo na ganun basis pati i-attach yung kanyang affidavit? Nang hindi Nang hindi naman niya siya alam. pumapayag, oh. Ngayon ko lang ho narinig yan na merong ganyang claim. Kasi ang pagkakatanda ko ay merong statement yung abogado, si Attorney Palad, na willing na maging magtestigo si Ramil Madriaga sa tungkol sa kanyang sworn affidavit. So wala po akong narinig na gano'n. Meron ho bang gano'n na balita? Meron po. Meron po. Hindi raw po siya nakonsulta, walang kumausap sa kanya na gagamitin yung kanyang statement laban sa Vice President dito sa impeachment complaint. Will it matter? I-check ko po yan. I-check ko po yan sa mga complainants dito sa third complaint. But Saka sa second as it complaint. is, Representative, as it is, meron bang magiging diferensya yan? Kung sakasakaling totoo man yun, yung claim na yun sa mga balita? Wala po, in Wala the naman, sense okay. na wala namang makakapagpigil ng kung sino man, lalo na sa mga ganyang mga kaso, na gamitin ang isang nararapat na ebidensya. Magkakaroon lang ng issue later, can for example, ay gusto ng patawag si Mr. Madriaga at Tumanggi siya. tumanggi siya. Mhm. Pero kung sa PINA yon, at yun ang sigurado namang ipapa-issue ng mga complainants, ipapa-issue yan sa Justice Committee pag nandun na po tayo sa trial stage or evidentiary hearing stage sa Justice Committee. I'm sure that the second and the third groups of complainants would want a subpoena issued to Mr. Ramil Madriaga para mag-appear siya at para mag-testify tungkol sa mga aligasyon niya sa kanyang affidavit. So wala rin po akong nakikitang malaking issue dyan. Dahil nga po, public record na rin po in a sense yung kanyang sworn affidavit na ipalabas na po yan. Na i-ano na po yan, mga na-post na rin po yan ng kung mga by certain personalities. At and therefore ay pwede talaga siyang gamitin at pwede talaga siyang patawag si Mr. Madriaga Opo. at Ma'am, the proper stage. dahil tatlo na itong impeachment complaint na nasa House Speaker's Office, expected na sabay-sabay itong i-endorse ng plenary sa House Justice Committee. So, ang kanyang initiation ay magkakasabay. Opo, ganun po ang magiging scenario. We expect na itatalakay na po yan sa Rules Committee hearing. Nakaset po yan at 2 o'clock. That is the regular meeting of the Committee on Rules. At nai-refer na nga po sa floor kahapon ay yung pag-refer sa Rules Committee. So ngayon po, iaano yan sa Rules Committee and then ipapa-refer na yan sa Justice Committee. At kapag ma-refer na po sa Justice Committee, yun na po ang pwedeng masabi na deemed officially initiated already. And therefore, wala nang iba pa na mga complaint na pwedeng tanggapin within the period of 1 year. Alright. Okay. Congresswoman, ma'am, salamat sa Ma'am, thank oras. you. And Good good morning to morning. you, ma'am. Good morning din po. Have a good day. Good morning, You ma'am. too, si Representative Laila de Lima ng Mamayang Liberal Party List, mga kapuso.